kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Caloocan Mayor Recom Echeverry handa raw labanan ng suspension order sa kanya ng ombudsman. Mga suporter ng alkalde nagtipon-tipon sa tapat ng City Hall ngayong gabi para magbigay suporta. Dating Maguindanao Election Supervisor Lintang Bedol, inaasahang magpapakita na sa publiko bukas ayon sa COMELEC. Investigasyon sa umunoy dayaan ng mga nakaraang eleksyon muling pagugulungin. Presyo ng gasolina, diesel at kerosene muling tataas. Pero mga transport group wala munang aasahang dagdag pasahe ayon sa LTFRB. Bentahan ng tuko, kalat na rin daw hanggang sa internet. Mga estudyante sa isang universidad sa Davao nagpikit matapos limitahan ang paggamit ng Facebook sa kanilang eskwelahan. Modelong iniuugnay sa aligasyong rape laban sa ilang miyembro ng Philippine Ascals may pakiusap sa publiko. At sa Showbiz Saksi, first major solo concert ni American Idol Season 7 runner-up David Archuleta sa Araneta Coliseum, binubog ng fans. Inaasahang lalantad na bukas ang nagtagong si dating Maguindanao Election Supervisor Lintang Bedol. Kasunod nito, pagugulungin na ng COMELEC ang investigasyon sa umunoy dayaan sa mga nakaraang eleksyon. Saksi si Trisha Zafra. It's about to surface. We hope that we will see him within the next few hours. Lilitaw na raw sa wakas si dating Maguindanao Election Supervisor Atty. Lintang Bedol ayon sa COMELEC. Ilang linggo nang inaabangan ng media ang paglutang niya hanggang maghapon nga kanina pero wala ni anino niya. Bukas daw susuko si Bedol na ngayon nasa kustodiya na raw ng gobyerno. Just reminded him na we're still waiting here. Sabi na lang. Sabi niya 8 o'clock bukas ng umaga. No reason. No reason given. And I don't really ask. Ayaw pang idetalye ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes kung paanong nasa kustodiya na ng gobyerno si Bedol. Hindi rin malinaw kung sino sa gobyerno ang may hawak sa kanya at kung kusa ba siyang sumuko o kung inaresto. Kung matatandaan, halos 4 na taong nawala ang dating Maguindanao Election Supervisor matapos ipaaresto ng COMELEC dahil sa di niya pagsipot sa investigasyon ng komisyon kaugnay ng umano'y dayaan noong 2007 elections. Nawalan na ng bisang orihinal na arrest warrant pero isang bagong warrant ang inilabas ng COMELEC para ipadakip siya. Isang mas malawak na investigasyon daw kasi ang ikakasa ng COMELEC na sasakop din sa mga huling ibinulgar ni Bedol, kabilang ang umano'y dayaan sa Sultan Kudarat noong 2004 para papanalunin umano noon si dating Pangulong Gloria Arroyo. Pero posible raw mag-inhibit sa investigasyon si Chairman Brillantes na siyang tumayong abogado ni Presidential Candidate Fernando Poe Jr. noong 2004. Gayunman, maaaring magbigay raw siya ng impormasyon patungkol sa mga aligasyon. Kung sasabihin niya may corroboration do sa alam ko, then I might decide to corroborate his statements. Pero kung alam kong kasinungalingan ang sasabihin, kagaya nung ako wala akong tigil, sinasabi ni Bedol sa radio na nandun daw si Commissioner Sarmiento sa Jensan, sinabi ko kagad, hindi totoo yun. Kasinungalingan yun because Commissioner Sarmiento did not go to Jensan. Ako si Trisha Zafra, ang inyong saksi. Samantala, desidido si Caloocan City Mayor Recom Echeverry na labanan ng suspension order ng Office of the Ombudsman laban sa kanya. Pinasususpindi si Echeverry dahil umano sa di pagbabayad ng utang ng lokal na pamahalaan ng Caloocan sa GSIS. Saksi si P. Arcangel. Sa harap mismo ng Caloocan City Hall, nagtipon ang mga taga-suporta ni Mayor Recom Echeverry para ipakita ang pagtutol nila sa 6 na buwang preventive suspension ng ombudsman sa kanilang alkalde. Ipinasuspende ng ombudsman si Echeverry matapos umanong hindi magbayad ang Caloocan City Government ng halos 38 milyong pisong halaga ng GSIS remittances. Pero wala raw balak bumaba sa pwesto si Echeverry na nasa ikatlong termino na. Bagamat aminado may utang ang City Hall sa GSIS, iginit ni Echeverry na minana lang daw niya ang utang na ito. When I assumed in 2004, 7 years ago,
malaki yung non-remittance of GSI's contributions, employees' contributions by the previous administrations. Yung mga contributions during my term, collected during my term, were all remitted to GSIS. So we stayed current. Paliwanag pa ni Echeverry, inaayos para ng City Hall ang kanilang mga record bago bayaran ng buo ang interes sa GSIS para matiyak na tama at hindi sobra ang binabayaran ng lungsod. May mga empleyado raw kasing nakalista pa at pinagbabayad ng remittance gayong wala na sa serbisyo o di kaya sumakabilang buhay na. Target ng kanyang kampo na makakuha ng temporary restraining order laban sa preventive suspension order. Of course, we will question the order. We will go to the higher court. Bukod kay Echeverry, damay rin sa suspension order si City Treasurer Evelina Garma pero hindi raw siya nababahala. Confident kami na malalampasan namin to and we can show na yung nag-file ng kaso na hindi niya dapat kami pagbayarin kasi nga meron kaming records na nagsasabi bayad ang lahat ng ano. Isa pang tauhan ng City Hall ang sinuspende rin pero hindi pa nagkukunan ng pahayag. Ako si PR Kanghel, ang inyong saksi. Samantala, pinayagan na ng korte si suspended ARMM Governor Zaldy Ampatuan na maipa-check up sa ospital ang sari-sari niyang karamdaman, bagay na tinutulan naman ng kampo ng mga biktima. Saksi, si Chino Gaston. Matapos ang paulit-ulit na hiling ng kanyang mga abogado, pinayagan na ring ma-check up sa ospital si suspended ARMM Governor Zaldy Ampatuan. Sa 2 pahinang utos ni Quezon City RTC Judge Jocelyn Solis Reyes, pinayagan ng korte ang hiling na mapasuri si Zaldy para sa sari-sari karamdaman tulad ng pagkakapos sa hininga, insomnia, sakit sa katawan, high blood, diabetes, sakit ng ulo, trangkaso at pagkahilo. If it's the same findings and if he would require talagang yung confinement doon, dapat nga naman i-confine siya. Sa St. Luke's Global City, Taguig sana dadalhin si Ampatuan. Pero ayon sa BJMP, nag-alala raw sa seguridad ng ospital. Kaya balak nilang magpadala na lang daw ng equipment at medical team sa Quezon City Jail Annex sa Taguig. Ang pagtanggi ng ospital sa suspendidong gobernador, ikinainis ng kanyang abogado. Ay hindi pwede yung Ampatuan na dalhin doon because of security reasons. You know, that's ridiculous. Hindi man dinala sa ospital sa ngayon, maghahain pa rin daw ng motion to oppose sa kautusan ng korte ang isa sa mga abogado ng mga biktima na si Attorney Harry Roque. Naniniwala kasi siyang hindi naman kailangang ilabas ng kulungan si Zaldy Ampatuan para ipagamot ang mga sakit gaya ng diabetes. Ito rin daw ang sakit ng amang si Andal Sr. Nasa loob din ng piitan ginagamot. Ang president dito ay yung si matandang Ampatuan, no? Si Andal Sr. Yung pangalawang pagkakataon niya na humingi siya ng pagkakataon na ma-hospital, ang ginawa ng korte ay nag-appoint ng doktor galing sa PGH, no? Na nagpunta sa kulungan at in-examine si Andal Sr. Samantala, binunyag naman isa pang abogado ni Zaldy na balak na rin daw ng dating gobernador na palitan ng apelyido niya tulad ng petisyon ng 4 na anak niya sa korte. As of now, ano pa lang yon, understudy. Pinag-aaralan pa. Pangit naman yung anak mo, iba yung apelyido sa'yo. Hindi naman sa ayaw mo. Siyempre, titignan mo anong epekto nun sa within the immediate family. Chino Gaston ang inyong saksi. Restricted to quarters at iniimbestigahan na ng AFP si retired Marine Colonel Generoso Mariano. Matapos lumabas ang kanyang video na may tono raw ng pambubuyo para mag-aklas laban sa gobyerno. Saksi si Marisol Abduraman. Ipaglaban po natin ang karapatang mabuhay at ang maunlad na kinabukasan ng ating kabataan. Ang hangad nating mabuhay ay base sa katotohanan, sa katarungan, sa kapayapaan at sa kaunlaran. Bahagi lang ito ng mga naging pahayag ni Colonel Generoso Mariano sa isang siding ipinadala sa GMA News at kalauna in-upload sa YouTube nang di pa natutukoy na internet user. Ang kabuang mensahe, may tono raw ng pambubuyo para mag-aklas laban sa gobyerno ayon sa Philippine Navy. Reserve officer si Mariano. Ibig sabihin, hindi siya graduate ng Philippine Military Academy. Minsan na siyang nakulong na maging miyembro ng RAM SFP YOU pero nabalik din sa serbisyo matapos mabigyan ng amnestiya. Kaya naman kahit nagretiro na kahapon,
confined to quarters at iniimbestigahan si Mariano na nagsilbi bilang Deputy Commander ng Naval Reserve Command. Dahil sa mga binitawan niyang pahayag, posible raw siyang maharap sa reklamong paglabag sa Articles of War 96 o Conduct Unbecoming of an Officer at Articles of War 97 o Conduct Prejudice to Good Order and Military Discipline. Pero sabi ni Mariano sa GMA News, maikling bahagi lang ito ng talumpati niya sa isang forum noong July 3. Kwento pa raw niya sa matalik na kaibigang si retired Colonel Ariel Querubin, wala raw siyang masamang intensyon sa naturang talumpati. Pagkatapos daw niya na mag-speech, in-approach siya na, pwede ho ba siyang ganda nung yung last line niya, yung mga line na pwede ba ulitin natin? Tapos he was taken out of context. Unwittingly, he was used, no? Sa kabila ng panibagong alingasngas sa Philippine Navy, tinitiyak nitong hindi ito makakaapekto sa kanilang hanay. Gayunpaman, masusi pa rin daw nilang iniimbestigahan ang insidente at titinang maigi ang mga isyu ni Mariano. Hinala naman ng kampo ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, balak iugnay ang isyu ito sa kanilang kampo para makasuhan naman siya ng rebellion o kudeta. Pero sagot ng palasyo, certainly not. Hindi po tactic. That is not a tactic that is up the sleeve of this government. We will not employ, we will not resort to such a ploy. Ako si Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi.